Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Hello mga momester! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Fleurs Channel. For today's video, mga kabisnes, mga kalinga, pag-uusapan po natin or magbibigay po ako ng aking reaksyon doon sa fourth part series ng vlog ni kabisnes tungkol po kay Bornok, no? Na involved din po si Bay Papaya at saka si Junjun. Medyo naging controversial po ang pagbablog na ito ni kabisnes sapagkat napakarami po sa comment section na matatagpuan natin na hindi nagkagusto sa sa naging content na ito ni kabisnes. Ako po, magbibigay po ako ng aking opinion, sa sarili ko pong opinion, okay? Hindi ko po, kumbaga, kung ano man po yung naging opinion ninyo, igagalang ko. Pero ito po, sana mapakinggan nyo rin po itong aking opinion. So, dun sa part 1 and part 2, nagda-doubt na ako talaga. Or 50, sabi natin 50-50 ang paniniwala ko doon sa part 1 and part 2. Parang nagda-doubt ako talaga, especially kay Bay Papaya, sabihin na natin, may pagkukulang nung una, may pagkakamali nung una, pero after ng pagkakamali niya, ibang-ibang Bay Papaya na yung nakita natin. Na talaga nakita natin na yung pagiging solid niya sa kay ka-business at saka yung pagbabago niya, di po ba? And kaya nung nagkukwento si ka-business na yun na nga yung sinabi nga ni Bay Papaya kay Bornok, napaisip ako talaga. Sabi ko, magagawa ba ito ni Bay Papaya? So, 50-50. And then, pagdating nung part 3, definitely, hindi na ako nag-50-50. 100 na. 100% na sinasabi ko sa aking sarili na prank. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Anong batayan ko? Galawang Mr. and Mrs. Kabisnes. Hindi ganun si Mr. and Mrs. Kabisnes. Especially si Kabisnes. Kung kayo po ay taga-subaybay ni Kabisnes mula nung una pa man hanggang ngayon, hindi po talaga. Ang labo niyan kasi si Mr. Kabisnes, madiplomasyang tao. Si Mr. Kabisnes, Mr. and Mrs. Kabisnes, hanggat mapoproteksyonan niya ang mga kagwangs, ang ka-business family ginagawa niya. And hindi lang ang mga ka-business, no? Pati yung kanilang beneficiary. Kaya nga 'di ba madalas nababash yan. Kasi sa paulit-ulit na pagkakamali, paulit-ulit na pagkakasala ng mga beneficiary, hindi niya agad-agad binibitawan. Di po ba? Kaya nga po, ang dami na nagkakaroon ng basher si Mr. and Mrs. Kabisnes o si Kabisnes dahil nga dun eh. Tapos ito, sa isang, sabihin natin, sa ganitong napakababaw na sabihin natin, galawang Bornok at saka ni Junjun. Ganon. Sila yung nagtuturo sa atin na huwag tayong maging judgmental. Sila yung malawak ang pag-iisip, ganon. At saka hindi ganyang abusadong pinuno si Mr. and Mrs. Kabisnes. At saka dito sa vlog na to, kitang-kita na halos ayaw, di ba, pagsalitain si Junjun, na kapag nangangatuwiran si Junjun, si Bay Papaya, at si Bornok, sinasalag niya agad, binibigyan niya agad ng katuwiran. So, at saka parang, yung body language niya, parang iyabang dating dyan ni Mr. Kabisnes. Hindi yan si Mrs. Tsaka si Mrs. Kabisnes, hindi ganyan eh. So, iba talaga, ibang-iba. Kasi sabi ko, definitely hindi ito si Mr. and Mrs. Kabisnes. Iba yung napanood ko. Definitely, prank to. Noon nga lang, kaya sayang nga lang nagkausap-usap kami o nagkakwentuhan kaming mga reactors ni Kabisnes. Dalawa pa lang kasi napapanood ko dun eh. Part 1 and part 2 pa lang. Kaya ang comment ko lang dun sa usapan namin is tatapusin ko muna. Gusto ko munang matapos ang lahat. So, kung nag-usap-usap kami at napanood ko na yung part 3, definitely ang sasabihin ko, prank yan, malinaw, prank. So, ang gusto ko lang din puntuhin dito, yung mga nasa comment section, iba-iba, halo-halo talaga. Merong, alam natin na bashers. Meron namang alam natin na supporters ni ka-business na nadismaya. At meron talaga mga solid ka-business na
kahit na gano'n na kitang-kita na natin na may mali doon sa sinasabi, no? Talagang pinagtatanggol pa rin nila si ka-business. So, iba-iba, nakita natin dyan, nakilala natin dyan sa vlog na yan, ang iba't ibang klase ng viewers ni ka-business, no? Doon sa mga nadismaya na solid ka-business, unang-una, natin yan nauunawaan natin yung pinanggagalingan na sentimento nila. Kasi ang unang-una nilang naiisip is si Junjun. Naawa sila kay Junjun, naawa sila kay Bornok. But ako po, sa katotohanan, hindi ko po naisip yung nakaraan ni Junjun nung napanood ko yung part 3. Kasi po, ang unang-una kong naiisip dyan is hindi ito totoo. So, kapag naisip mo yan na hindi totoo, definitely, hindi mo na maiisip yung nakaraan ni Junjun. Ako yun. Nung pinanonood ko yung part 3, hindi ko naisip si Junjun, ang naisip ko si ka-business. Merong rito, siguro, sa loob ko na pinanonood ko, may dito si ka-business may layunin Meron siyang meron siyang balak palabasin. No? Meron siyang gustong palabasin, no? And, hindi na ako nagkamali, di ba? So, nakita natin na ito pala ay request ni Papa Liz na gawin ng ganap na kagwang si Bornok. At alam natin na siyempre, bilang isang kagwang, kataling puso yan ni ka-business. So, hindi yan basta tatanggap na lang. And nakapagsalita siya na last na, hindi na siya tatanggap na kagwang. So, ni-request ni Papa Liz na kung po pwede maging ganap na kagwang si Bornok. So, tulad ng mga ibang kagwang sa dumaan din sa mga pagsubok, ganun din ang ginawa niya kay Bornok. Yun nga lang, medyo very risky, no? Sugal ang nangyari sa ginawa na ito ni ka-business kasi maraming mga viewers niya o supporters niya ang hindi nagkagusto. Pero come to think of it, isang malaking pagsubok din yan sa atin bilang mga supporter ni ka-business. Diba? Kasi hindi tayo po pwedeng bumatay sa isa o dalawang video lang kapalit nung napakaraming videos kung saan natin siya nakilala, kung saan siya naging popular. Isa pa po, ang daming nagsasabi na ganito, ganyan, ganito. Paano raw kung hindi tinapos ang video? Paano raw kung sa simula pa lang nainis na, hindi na tinapos, pinatay na? Iyon po, Kaya nga po, pagka kayo, sa paghahatol po kasi o sa pagbibigay po ng judgment o sa pagko-comment po, dapat po kasi mula umpisa hanggang katapusan, itinatapos po natin, no, ang gusto nating bigyan ng paghatol. Kasi po, kung umpisa lang, kung kalahati lang, wag po tayong magbigay ng hatol. Kasi wala tayong karapatang magbigay ng hatol kung hindi natin aalamin ang buong pangyayari. Kasi magiging hindi ka fair nun. Hindi magiging, hindi mataas ang kredibilidad mo nun. So dapat, bago tayo magbigay ng hatol, tapos po. Tapos sasabihin nila, hindi, ayaw na nga namin panoorin kasi nga hindi nga maganda. Hindi naging maganda ang content na yan. Paano po tayo makapagbibigay ng fair o patas na hatol kung hindi natin tatapusin? Paano nga tinapos nila yung yung part 3 lang. Pero nakalagay naman po doon itutuloy. Ibig sabihin, merong pang kasunod. Diba? And yung iba naman po naunawaan natin kasi siguro bugso ng damdamin, na-disappoint kasi hindi ganun ang ka-business na kanilang napapanood. Naunawaan po natin, pero meron din po tayong dapat matutunan doon, di ba? Na kapag tayo ay magbibigay ng hatol, wag tayong masyadong emotional. Wag po tayong nakabatay lamang sa damdamin. Palagi po natin iisipin na laging magkakabit ang isip at ang damdamin. At lagi po natin iisipin na medyo mas tataasan natin ang paghusga natin pagdating sa kaisipan dahil kaya nga po nilikha na mas mataas ang isip kaysa sa puso kasi dapat papanaigin pa rin natin ang ating isip kaysa sa emosyon. Di po ba? Pero hindi naman po natin sinasabing mali kayo
o sabihin i-condemn natin yung mga manonood. Kaya lang sana meron tayong lesson na matutunan. Ito naman po kasi, itong vlog na ito ni Ka-Business, hindi lang natin to i-apply dun sa napapanood natin. Pwede natin to i-apply lalo na sa pang-araw-araw na buhay. Di po ba? Marami sa atin nagiging marites na. Dahil po sa pag-judge natin sa tao na ngayon lang natin nakita o yun ang alam lang po natin yung nakita natin. Hindi po natin alam yung totoong istorya. Mag-judge na tayo, magsasabi na tayo ng kung ano-ano. Di po ba? Reflection din po yan sa sarili natin Kumbaga, tines lang tayo ni Ka-Business Hinusgahan natin hindi lang si Ka-Business. Hindi lang si Junjun, hindi lang si Bornok, hindi lang si Bay Papaya. Hinusgahan natin ang buong Kagwangs kasi lahat sila doon sumali. Si Nika, si Inton, si Mengay, lahat sila. Si Powerade, lahat sila involved dyan. So, hindi lang si Ka-Business ang hinusgahan natin dyan, pati yung mga minamanok nating mga Kagwangs, hinusgahan natin lahat. At kung iisipin ninyo, yung paghusga natin sa kanila, nagbumirang sa atin yan. Kayo ang mapanghusga, hindi si Ka-Business. Di mo ba? Social media yan. Content creator yan. Hindi muna tayo anong tawag dito, nagpa-tumpik-tumpik. Yung iba, doon sa part 4, umamin. Humingi ng sorry, inamin ang pagkakamali. Pero yung iba, talagang pinangatawanan na nila na mali ang content ni Ka-Business. Sabihin na natin merong hindi nakagusto, pero hindi po natin masasabing totally mali. Sabihin natin totally, ibig sabihin natin kung halimbawa may pagkakamali, hindi naman yung sabihin natin totally mali yung content. Kasi nga, merong gustong i-test dito si Ka-Business. Unang-una yung anong tawag dito, yung katatagan ni Bornok, yung pagiging loyal ni Bornok, di ba? Second, yung mga viewers ni Ka-Business, kung hanggang saan nyo kakilala si Ka-Business. Di po ba? Yung iba na talagang nagmamatigas, ano yan sabihin na natin nakakita, mabasher na yan ni Ka-Business, no? Na hindi natin alam kung saan galing. At nakakita sila ng butas para mas lalong i-bash si Ka-Business. Pero yung mga solid talaga, nakita natin, nagmingi ng sorry, humingi ng pasensya, di ba? Sana ito pong ginawang content na ito ni Ka-Business ay maging lesson sa atin, maging aral sa atin, makapagpabukas sa ating isipan na wag po tayo basta-basta mag-judge, no? Sabi nga, think before you click. Pakaisipin muna natin, baka mamaya, di ba, merong pong tinetest lang, di ba? Sabihin natin, merong layunin kung bakit ito ginawa. Although nalulungkot ako doon sa mga nabasa kong comment na yung iba na high blood daw yung kanyang mother, senior citizen, dahil nga sa ginawang ganun ni Ka-Business na ginudge agad sila Junjun at saka si Borno. Siguro, yun yung mga bahagi na nakakalungkot. Pero as a whole naman po, kung titignan natin, sana nakapagpabukas ng isipan natin na huwag po tayong maging judgmental. Sabi nga sa Itbulaga, di ba, bawal ang judgmental. At tulad ng sinabi ko, wag lang natin to i-apply sa vlog ni Ka-Business, kundi i-apply din ito sa totoong buhay. Na dapat hindi tayo basta-basta nakabatay lang sa napanood natin o sa nakita natin. Kung mag-judge po tayo, kung magkokomento po tayo, dapat po tapusin natin mula sa umpisa hanggang sa katapusan. And wag po tayong damdamin lamang, no? Wag po sa bukso ng damdamin tayo nakabatay. Dapat po palaging kasama ang ating isip. So with that mga ka-business, hanggang dito na lamang po ang ating kwentuhan. Sana po naging malinaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganung content. So ingat po tayong lahat and God bless.